Okay, next. A new kind of atom smasher is to be composed of two tangents of a circular arc, which is concave toward the point of intersection of two tangents. Each tangent and the arc of the circle is 1 mile long. What is the radius of the circle? So, meron daw dalawang tangent. Yan. Okay? So, tapos, kunwari ito yung tangent point. Or ano na lang, gano'n na lang. Drawing na lang tayo ng circle. Drawing tayo ng tangent lines. Ayan. Okay? So, sabi sa problem, yung length daw ng tangent, ito, length nito, is 1 mile. Ganon din to. 1 mile. Okay? Tapos, yung arc ng circle, which is concave toward the point of intersection. So, ito yung pinaka-tricky dito eh. Yung arc, which is concave toward the point. So, baka kasi isipin nyo ito. So, take note, ito ay concave away, no? Dito siya kapag sinabing concave, yung opening niya. Yung opening niya is dito sa papunta. So, yung tinutukoy dyan na arc, ito, concave towards the point of intersection. So, ito yung arc na yun. Yan, no? So, yung length nito, 1 mile. Okay? So, ang tanong sa atin, what is the radius of the circle? So, ano yung radius ng circle? Okay? So, para masagot yun, let's set this angle to be theta. Okay? So, that angle is theta. So, therefore, kung theta yan, itong kabila, would be 360 minus theta or 2 pi minus theta. Okay? And kailangan i-recall natin dito yung yung formula ng length ng sector, no? 'Di ba ang length ng arc ng sector ay S is equal to R theta. So ibig sabihin yung 1 mile ay equal sa radius times yung opening angle natin is 2 pi minus theta. Okay, that will serve as our equation number 1. Kailangan natin isa pa ng equation at yung isang equation manggagaling naman dun sa tangent. So, pag nag-drawing ka, di ba, ng vertical line dito papunta sa center, hahatiin mo to into half. Tapos ito 90 degrees. So, you can also recall here your surveying simple curve. So, same lang yan ng properties. Ilalabas itong triangle na to, galing sa triangle na to. Ayan. So, ito ay 1. Ito ay radius. Ito ay theta over 2. So, you can use tangent function. So, tangent of theta over 2 is equal to 1 over r. So, therefore, r is equal to 1 over tangent of theta over 2, which we can substitute dun sa first equation. So, pag sinubstitute natin siya dito, that will give us 1 is equal to 1 over tangent theta over 2 times 2 pi minus theta. So take note, yung theta natin dito must be in radians, ha? Kasi nasa labas, meron tayong theta sa labas ng trigo function. Kapag yan, automatic yan. Dapat radians, kahit hindi sabihin. So dito, i-solve na lang natin siya. So pwede i-cross multiply muna natin para hindi masyadong tumagal yung shift solve. Ayan. Okay, and then let's solve for theta. So dapat dito naka-mode radians tayo pag mag-shift solve. So tangent theta over 2 equals 2 pi minus theta. Okay, be careful kasi maraming cycle yan kapag ka-trigo function. Ang goal lang natin dito is yung angle between 360 and 0, no? So dapat shift solve sorry.
Dapat hindi tayo mag-exceed dito ng 2 pi. Na ano ba yung 2 pi? Ang pi kasi 3.14, 3.14 something. Times 2, mga 6 lang. So, hindi dapat tayo lalagpas ng 6. So, set na lang natin ito na 5. Para ang makuha natin is yung within yung range na yun. No? Ayan. Okay? So, tama ba? Mas mababa yan ng 2 pi, no? Actually, pi siya mismo, no? Bit natin. Um, Baka ang lumabas na value is 0. So, mas maliit pa, na mas maliit pa. So, ano na lang, 3. Ayun. So, I think that is the angle that we need. So, multiply ko lang ng 180 over pi para ma-check natin kung within the range siya. So, ayun, 149 degrees, so, which is realistic. Yung kanina kasi, yung nauna, lagpas na ng 2 pi. Yung pangalawa naman is exactly 2 pi. Kasi solution din dito yung yung 0. No? Kapag ginawa mo itong 2 pi, tangent of 2 pi over 2 is magiging pi. Tangent ng pi is 0. Tapos ito naman, 2 pi minus 2 pi, 0 din. So tama, solution yon. Kaya lang, hindi yung hinahanap natin. So that's why kailangan natin mas mababa dun sa 2 pi. So ito yon. Ito yon. No? So 2.61 radians. Alright? So now that we have that, ano ba tanong? Radius, no? So mahasagot na natin yung radius. So dito na lang tayo mag-base. So therefore, ang radius natin ay 1 over tangent nung nakuha nating x over 2. Okay? Kaya lang ito, miles ito, kasi di ba 1 mile yan. So i-convert lang natin siya sa feet kasi kailangan feet. So ang 1 mile ay equivalent sa 5,280 feet. Okay, and that gives us 1437.44 feet. And that will be our answer. Letter D. Okay, so that's how we solve this problem.